I will bless you, Lord, at all times because you are good, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, a very good morning to each and every one of us. Okay, ganyan natin. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil bawat araw, it's an opportunity to share His love, His grace, the beauty, the wonder, the grace of Jesus sa mga tao. Pag Kristiyano ka yan ng iyong puso, hindi na yung sa mundo, no? Our heart is to share the love of Jesus sa mga tao. I have one topic na isang nakagugulantang na pangyayari na mararanasan ng mga maleleft behind. Mga taong nakakaawa ngayon palang iniisip ko na. Sige, let's say, September 23rd, matutuloy ang rapture. Hindi ko pinagmamalaki ang mga gawa ko. Not even one work of mine will bring me to heaven. That's why I came to know Jesus. Doon sa katotohanan na I cannot save myself. The only one who can save me is Jesus. Maliwanag po sa Bible, walang pwedeng magligtas ng kanyang sarili maliban kay Jesus na Diyos anak na naging tao para tubusin ang buong sangkatauhan sa kasalanan. Wala akong pinagmamalaki. Mararapture ako dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. That's the right perspective, that's the right attitude, and that's the right doctrine regarding salvation. It's all about Him, not me, not ours. But it's all about Jesus, the one who gave His life para sa atin. Isang nakagugulantang na pangyayari, nakakatakot, na iwan. Alam niyo po ang masaklap dito? Marami po sa mga maiiwan during that time ang mga nakarinig na po ng tungkol sa rapture nitong church age, pero kanila lamang po itong pinagtawanan o winalang bahala at higit sa lahat minaliit at parang nire-ridicule, nagiging cause of fun for them. They will just realize that pag na-left behind sila. Yung salitang, ay, totoo pala. Oo, totoo. Why don't you believe it in the church age? Dahil nandiyan ka sa prime ng iyong buhay, mayaman ka, lulong ka sa mga mamahaling mga bagay ng mundo, okay, fine. Kotse, mga bahay, siguro mga buildings, nagpapagawa ka, you have everything. Pero nakalimutan mo, all of those things are just creations. But you forgot the creator of it, the Lord Jesus Himself. Totoo pala. Tapos pinagtatawanan ko lang yung mga pastor, yung mga nag-share ng Bible, ng good news. Pinagtawanan ko, naaalala ko pa, pero ngayon totoo pala. Anong gagawin ninyo pag nangyari yon? Maghanap kayo agad ng Bible. Kung may makita kayo dyan. Hindi naman ira-rapture ni Jesus yung mga Bible na yan eh. Okay? Pero yung mga, ako hindi ako sigurado dito ha, pero kung naiwan kayo, magpunta rin kayo sa YouTube, i-type ninyo ang Daily Good Vibes. No? Again, Daily Good Vibes, i-type ninyo. Makikita nyo itong mga video ito. Panoorin nyo po. Nandiyan ang mga dapat ninyong gawin pag naiwan kayo. In particular sa video ito. Maghanap ng Bible, i-type, hanapin ang Daily Good Vibes sa YouTube, at ibang mga preachings regarding the rapture, Dr. David Jeremiah, hanapin nyo. At higit sa lahat, tatandaan po ninyo ito. Huwag na kayong magpapagoyo sa sino mang lalabas na tao. Dahil may lalabas po na tao during that time mula sa Europe. Okay, mula sa revived Roman Empire. Isa siyang Europeano. Okay? Hindi eroplano ha, Europeano. Kasi yung mga eroplano during the rapture, magbabagsakan na mga yan. Tandaan ninyo dahil yung mga piloto niyan, yung mga born again na piloto niyan, siyempre mababagsak na mga yan. Tapos yung mga train na mga magbabanggaan yan dahil mga born again na mga nagpapaandar. Okay, kaya wag na kayo magpapagoyo. May lalabas na isang pamosong tao during that time. Huwag kayong susunod sa kanya. Huwag kayong magpapatatak.
Ako hindi ko alam kung paano po talaga yung certain form of asking people during that time to have his mark, pero ang alam ko lang po siguro, hindi naman po yung, alam niyo nung bata ako, natatawa ko sa sarili ko binasa ko, tatata ka ng 666, kumuha ko ng pentel pen, talaga nilagay ko pa rito ko 666. It's not like that, it's just, oh my God, if you understand it that way, ang babaw. No, it's in the form of microchips, I guess, pero I don't think so, kasi meron pong mas high-tech, paki-comment nga po sa baba, meron pong mas high-tech pa sa microchips, that, you know what, that can represent control over an individual kahit saan pumunta. I don't know what is that. I'm not a techie person. I'm not a techie person. Alamin nyo kung ano yun. Pero ito lang pong sasabihin ko po sa inyo. Huwag kayong magpapatatak. Tama ng pagpapagoyo nyo sa church age. Nagoyo kayo ng kayamanan nyo, nagoyo kayo ng mga luxuries ninyo, nagoyo kayo ng mga ganito-ganyan. No, may lalabas. At itong tao pong ito, sasabihin ko po sa inyo, siya po ay tawag dito, napakataas ng tingin sa kanya sarili. Nilulukuban po ni Satanas ang taong yan. Wala pa po siyang pangalan, hindi pa po natin alam kung sino po siya. Kaming mga Kristiyano, we will never able to know it. Kaya alam ninyo, ito kung naparod itong video ngayon na church age pa, manong kayo ay kasi hodang kayo na po ay magdesisyon ngayon to receive Jesus right now, paniwalaan nyo na namatay siya sa krus para sa inyo, because that's the only key to unlock salvation, to unlock every grace sa buhay po ninyo. Okay? Ayan ang key. And I would like to again repeat, huwag kayo magpapatatak kahit i-force pa kayo ng taong yon. Dahil sa totoo lang po, kapag ka natatakan na kayo ng 666 na yan po ay passes na po sa impyerno. You will be forever burned in hell. Okay, tandaan nyo, ayan po ang kanyang seal. Ayan ang pagsisil ng demonyo. Si Satanas po actually yan, si Satan. Hindi ba nung na-born again po tayo po sinelyuhan ng banal na espiritu? Therefore, because of that Holy Spirit, we are on our way to heaven. Pa-heaven po tayo, palangit po ang tungo natin. Pero, makinig po, pero kapag ka nagpatatak kayo during the tribulation age o sa great tribulation ng 666, yan na po ang selyo ni Satanas para sa inyo. Kaya forever you will be burned in hell. Gehenna. You know what? Bibigyan kayo ng katawan na ganito, tangible, and then itatapon kayo doon sa dagat-dagatang apoy. Pananakot. This is not pananakot. Nananakot kami na parang nananakot ng mga bata. No. Well, if you have that kind of view, it's up to you. Pero ito pong sasabihin ko po, hindi po kami nananakot. We are just sharing you the gospel of the Lord Jesus Christ. We are just sharing it. Din, kung hindi nyo tatanggapin ang gospel na ito, kayo po ay mapapahamak sa impyerno. Ano ba yung gospel? Na si Jesus namatay sa krus, nabuhay na magmuli, no? Okay? At ngayon ay naghahari sa langit. Ayan, paniniwalaan nyo na matay siya. Sapat na yung dugo niya para tayo po ay maligtas. Nakakatakot po talaga kapag ka naiwan kayo yung, lalo na itong pong masaklap dito, yung narinig ninyo yung mga katotohanan na ito ngayon church age, binaliwala at pinagtawanan nyo, tapos naiwan kayo. Ang laking slap sa face, laking sampal sa mukha, no? At siguro para kayong binuhusan ng yelo, takot na kayo. Nakakatakot po talaga. I am telling you, nakakatakot po yun. Diba? Nararanasan nyo na. Okay, nalagay na po ba kayo sa situation na nakakatakot, nakakaba? Ganun po ang mangyayari sa inyo once na naiwan po kayo. I am left behind. Then you will indeed face the tribulation and the great tribulation. Buong 7 years yan. Yung first half, tribulation. Yung second half, the great tribulation. Ang tindi chong, no? Matindi yan, mga chong, mga chang. Please lang, ngayon palang tanggapin na si Jesus bilang personal ninyong Lord at personal ninyong Savior. Sabi ni Jesus, I am knocking at the door of your heart right now. Anyone who opens it, I will come. And we will sup together. We will supper together. Kakain kaming sabay. Ibig sabihin nun, kakainin ninyo ang biyaya ng Panginoon. Grabe. Ibig sabihin yung presence si Jesus, inaalok niya sa bawat isa sa atin. At pag pinagbuksan mo siya, hindi ka magsisisi. You will be forever with Him in heaven.
ng po. God bless.